Alin nga bang mas maganda, ang Your Up Next ni Yamaha Lexi or the maxi scoot that you can afford ni Suzuki Bergman? Alin dito sa tingin mo ang mas maganda? Alin dito sa tingin mo ang mas sulit sa iyong pera? So sa video nga pala na ito is pag-uusapan natin is the Suzuki Bergman Street na EX variant and yung Yamaha Lexi 155. Pag-uusapan din natin dito ang kanilang side-by-side comparison, kanilang specs and key features, and their final thoughts about these motorcycles, whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Pero bago ang lahat, ginawa natin tong content na to kasi may nag-request about the comparison ng Suzuki Bergman EX tsaka ni Yamaha Lexi 155, which is hindi daw nagkakalayo sa presyo. Kaya kay Boss Tuldok, shoutout sa'yo, malakas ka sa akin, pag-usapan natin to. Tama naman siya dito mga bossing because for the Suzuki Bergman EX, meron itong dalawang variant. Meron tayong standard variant which is yung price niya is around 83,400 pesos. Samantalang yung EX variant is 92,400 pesos. Samantalang kay Yamaha Lexi 155 naman is meron tayong 99,900 pesos. Now, if ang colors naman yung pag-uusapan, meron tayong 7 colorways for the Suzuki Bergman, samantalang kay Yamaha Lexi is 2 lang. Meron tayong black tsaka matte green for the Yamaha Lexi. Tapos kay Suzuki Bergman, if ang standard ng pag-uusapan, meron tayong black, white, red tsaka silver. Tapos yung sa EX variant naman is meron tayong metallic bronze, metallic black, tsaka yung pearl white nila. Now, if ang headlight yung pag-uusapan natin dito, makikita naman natin dito mga bossing that pareho silang naka-LED headlight, pareho din silang maxi scoot feel. So, alam natin talaga na may pagka-premium yung mga design nila. And if ang rear light naman yung pag-uusapan, makikita naman natin dito na pareho silang iisang frame lang. So, maganda siya tignan and napaka-premium talaga and classy talaga siya tignan. And if ang instrument panel naman yung pag-uusapan dito, makikita naman natin dito that both of these motorcycles is merong LCD digital display. If CEX variant yung kukunin mo over the standard version, meron itong kasamang turn-by-turn signal sa kanyang LCD digital display. Now, if ang keyless remote system naman yung pag-uusapan natin, pareho sila both na shutter key system lang for both of these motorcycles, mapa standard or EX variant man, and si Yamaha Lexi din naka-shutter key system lang din. Pero if ang pag-uusapan na natin ay isang kanyang utility box or kanyang underseat compartment, makikita natin dito na lamang dito si Bergman Street which is naka 21.5 liters na meron siyang mas malaking utility box capacity, samantalang kay Yamaha Lexi is 12.8 liters capacity lang yung kanyang underseat compartment. So makikita mo dito, kakasya dito yung half-face helmet na yung para mga freebies na binibigay ng mga motorcycle dealers. Samantalang kay Suzuki Bergman is kakasya yung mga half-face helmet na sigurado and not just sure kung kakasya ba yung full face, depende siguro ng sizing sa ulo mo. Now, if ang charging port naman yung pag-uusapan natin dito, pareho naman silang merong charging port. However, if you want the latest and greatest product na makikita mo, si Suzuki Bergman at saka si Yamaha Lexi is merong USB Type-A lang na charging port. So if medyo maselan ka, baka hindi para sa itong mga motorsiklong ito. Now, if ang wheel type naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, makikita naman natin dito na both of these motorcycles is naka-mag wheels type na. So maganda siya pang forma. And if ang fuel tank naman yung pag-uusapan natin dito, meron tayong 5.5 liters for the Suzuki Bergman. Tapos kay Yamaha Lexi naman is 4.2 liters lang. And you have to take note na nandito pa rin sa underseat compartment yung ating fuel tank. And if ang fuel consumption naman yung pag-uusapan natin dito, lamang pa rin dito si Bergman which is merong 57 kilometers per liter and 43 kilometers per liter naman for the Yamaha Lexi. 5.5 liters kay Suzuki Bergman na merong 57 kilometers per liter, samantalang kay Yamaha Lexi is 4.2 liters na merong 43 kilometers per liter na estimated fuel consumption. And just a little reminder mga bossing ha, when we're gonna talk about estimated fuel consumption, nasa driver pa rin yan kung paano sila bumarurot ng kanilang mga motorsiklo. Ngayon naman, if ang pag-uusapan natin ng displacement, makikita natin dito na si Suzuki Bergman is andito sa 125cc na displacement category, samantalang si Yamaha Lexi is andito sa 155cc na category. So if ang displacement yung pag-uusapan, dito naman lamang si Yamaha Lexi. Now, if ang engine oil capacity yung pag-uusapan, meron tayong 0.8 liters na dried engine oil for the Suzuki Bergman, samantalang kay Yamaha Lexi is 1 liter. So that simply means maganda tong mga motorsiklong ito kasi
kasi you're only gonna need one engine oil to change oil your motorcycle. Now, if ang gulay board yung pag-uusapan naman natin dito mga bossing, maganda tong mga motorcyclong ito kasi meron ito kasama ang flat na footboard for both of these motorcycles and meron na rin silang kasama ang footrest extension na makakapagdagdag ng relaxation if babiyahe ka man ng malalayo. However, if you're gonna choose the Suzuki Bergman, meron itong kalamangang dual hooks if ever gagamitin mo man to pamalengke or gagamitin mo para sa mga mini adventures mo. Now, if ang park brake naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, makikita naman natin dito na walang park brake si Suzuki Bergman, samantalang kay Yamaha Lexi is meron. Ipapark mo yung motorsiklo mo sa mga matatao na daan. Now, if ang auto start stop system naman yung pag-uusapan natin, meron ito both of these motorcycles. Ang tawag kay Suzuki Bergman is Engine Auto Start Stop System or EASS. Samantalang kay Yamaha Lexi or the Yamaha is called SSS or Start and Stop System. Maganda tong feature na ito mga bossing kasi if nakaandar yung motor tapos naka full stop tayo sa traffic lights, gagana itong feature na ito and makakapagdagdag ito ng fuel efficiency mo. Now, if ang built-in hazard switch naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, unfortunately walang hazard switch for the Suzuki Bergman. Tapos meron naman kay Yamaha Lexi dito. So makikita natin dito na lamang din dito si Yamaha Lexi na merong hazard switch because it can help you give awareness sa mga tao na nasa likod mo para pumunta ka sa gilid and makapagbigay ng caution sa kanila na kailangan din sila mag-slow down para maasikaso mo kung ano man yung mga emergency na kailangan mong asikasuhin. Now, if ang tubeless yung pag-uusapan natin dito mga bossing, dito naman maganda tong mga motorsiklong ito kasi naka-tubeless tires na tayo for both of this motorcycle and it could really give us much better time na magpa-repair if ever man na magkaroon tayo ng aberya sa ating mga gulong, especially if napako tayo na wag naman sana kasi mas madaling maayos yung tube tires over the tube type na mga gulong. And if ang kickstart naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, dito naman lamang si Suzuki Bergman because meron itong kasamang kickstart. So if ever medyo nafe-feel mo na malulobat na yung motor mo, then the kickstart could really help you have more opportunity na mapaandar yung motor mo agad compared sa Yamaha Lexi na walang kickstart. However, si Yamaha Lexi naman mga bossing, if ever nafe-feel mo na medyo malulobat ka na, meron naman itong kasamang battery indicator dyan sa LCD digital display mo. So kailangan mo lang talaga din maging aware or maging alisto sa battery health mo. Now, if ang phone connectivity naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, maganda daw mga motorsiklong ito kasi meron itong mga ganitong klaseng feature which is ang tawag kay Suzuki Bergman is Suzuki Ride Connect. Samantalang kay Yamaha Lexi is Yamaha Y Connect. Ang main help ni Suzuki Ride Connect is turn-by-turn navigation, call, SMS, and app notification, tsaka yung trip data and analytics. Basahin mo na lang yung full features nito for the Suzuki Bergman. Samantalang kay Yamaha Lexi naman is meron itong kasamang maintenance recommendation, meron itong malfunction notification, meron din itong park location, and meron din itong fuel consumption tracker. So that simply means for the Yamaha Lexi is more on the maintenance recommendation, samantalang yung kay Suzuki naman is more on the navigation. So both of these motorcycles ay maganda, depende na lang talaga sa'yo anong yung mas nagugustuhan nyo. Paki-comment nyo nga dyan sa comment section. And last but not the least, if ang customization naman yung pag-uusapan natin, especially sa top box, makikita naman natin for both of these motorcycles, maganda tong mga motorsiklong ito, lalo na pag may top box kasi makakapagdagdag tulong ito if ever gagamitin man ito natin sa mga long rides. Maxi scoot ba naman tapos meron pang top box, medyo brusko ka talaga dito tignan. Makikita naman natin dito kay Suzuki Bergman, meron ng top box, meron pang malaking underseat compartment, tapos meron na rin itong mga aftermarket customizations na pwede lagyan ng MDL, pwede malagyan ng crash guard, pwede mo gawing visor na parang pang mga NMAX, yung mga ganon. So maganda na yung aftermarket sales ni Suzuki Bergman. Samantalang kay Yamaha Lexi is makikita mo dito, yung top box niya is galing pa tong picture nito sa ibang bansa. So hopefully, in few months from now, meron na tayong makita mga customization for the Yamaha Lexi and abang-abang na lang muna tayo ano yung mga magagandang customizations dito as of the moment for the Yamaha Lexi. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang kanilang specs and key features.
Makikita natin dito that the Suzuki Bergman EX is mayroong 124.3cc na displacement na naka-air-cooled, samantalang kay Yamaha Lexi is 155cc displacement na naka-liquid cooled. Pareho nga pala silang naka-single cylinder, however, again, air-cooled si Suzuki Bergman, naka-liquid cooled na si Yamaha Lexi. With a power of 8.4 horsepower at 6,500 RPM for the Suzuki Bergman, meron naman tayong 15.2 horsepower at 8,000 RPM kay Yamaha Lexi. Meron tayong 10.0 Newton meters at 5,000 RPM na torque for the Suzuki Bergman. Meron naman tayong 14.2 Newton meters at 6,500 RPM for the Yamaha Lexi. Meron tayong compression ratio of 10.3:1 for the Suzuki Bergman. Meron din naman tayong 11.6:1 for the Yamaha Lexi. And lastly, meron tayong 52.5 by 57.4 na bore stroke for the Suzuki Bergman and 58 by 58.7 naman for the Yamaha Lexi. And all in all, sa spec sheets nila, makikita natin dito na lamang naman sa paper si Yamaha Lexi. Pero if ang dimensions yung pag-uusapan natin dito, makikita naman natin dito that the Suzuki Bergman has 770mm of seat height, 160mm of ground clearance, and 1,290mm of wheelbase. Meron naman tayong 90 by 90 by 12 na front tires and 100 by 80 by 12 na rear tires. Samantalang kay Yamaha Lexi, meron naman tayong 770mm of seat height, 135mm of ground clearance, and 1,350mm of wheelbase. Meron tayong 90 by 90 by 14 na front tires and 100 by 90 by 14 na rear tires. So all in all, makikita natin dito na pareho sila ng seat height na 770mm. Lamang sa ground clearance si Suzuki Bergman which is 160mm and kay Yamaha Lexi is 135mm. Tapos lamang naman sa wheelbase si Yamaha Lexi which is 1,350mm na kay Suzuki Bergman is 1,290mm lang. Lamang din sa tires si Yamaha Lexi which is naka 14-inch yung gulong niya na naka 90 by 90 and 100 by 90. Samantalang kay Suzuki Bergman is 90 by 90 and 100 by 80. Now, if ang key features naman yung pag-uusapan natin dito, makikita natin dito na pareho silang merong ACG starter na SMG starter ang tawag kay Yamaha. Meron tayong auto start stop system. Pareho sila na walang keyless feature. Pareho sila na naka monoshock and drum rear brakes. And pareho din sila na naka CVT auto. However, if si Suzuki Bergman yung kinoconsider mo, meron itong kasamang combi brake pero naka 2 valves lang. It is weighing around 112 kilograms din which is lamang siya dito and meron itong Suzuki SEP. Now, if si Yamaha Lexi naman yung pag-uusapan natin dito, wala tayong ABS feature dito na variant for the Yamaha Lexi which is lamang kaunti si Suzuki Bergman dito na naka combi brake. Pero lamang ito kasi merong 4 valves, meron itong liquid cooled, naka 116 kilograms nga lang, pero naka Yamaha Blue Core na rin. Ang nakaganda nga lang dito is that yung monoshock niya may kasamang abang na pangalawa. So that simply means if magpapa-customize ka sa motorsiklong ito, pwede ka magkaroon ng dual shock pero salo mo na yung gastos mo doon. So for the price of 92,400 ni Suzuki Bergman, makikita natin dito na maganda naman yung kanyang specs and meron din siyang lamang sa ibang numbers. Samantalang kay Yamaha Lexi, meron din siyang mga mas lamang for the kind of price that you're gonna get. And ngayon, nandito na tayo sa final thoughts natin about these motorcycles, whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Makikita natin dito mga bossing that both of these motorcycle is merong na-offer comfortability and beginner-friendly for both of these motorcycle which is maganda talaga mga bossing kasi both of these motorcycles are getting an automatic transmission kind of engine. So maganda to kasi you're just one throttle away for your next adventure. Yun yung ikinaganda talaga ng mga motorsiklong ito. Meron pang kasamang mga footrest na kakapagdagdag relax talaga. Yung iisipin mo na lang is paano ka magpunta doon na safe ka. However, if makikita naman natin dito kay Bergman, makikita natin dito na lamang siya kasi it is the cheaper maxi scoot, mapa EX variant man or the standard variant. Meron din itong kasamang footrest extension. Mas malaki yung kanyang bigger luggage capacity. Meron tayong bigger tank capacity and the better fuel efficiency. However, if si Yamaha Lexi naman yung napupusuan mo, meron din naman itong maxi scoot experience na mayroong footrest extension. Pareho kay Yamaha NMAX which is natatawag talaga itong baby NMAX. And if you're looking for a better experience sa performance,
Then, dito lamang si Yamaha Lexi kasi pareho sila ng engine ni Yamaha Aerox and ni Yamaha NMAX. So all in all, makikita naman talaga natin dito na napakaganda ng mga motorsiklong ito ikumpara kahit pa yung kanilang displacement is magkaiba. Kasi for me mga bossing, for the price na nai-offer ni Suzuki Bergman, ito talaga tong motorsiklong ito yung nako-consider ko nung hindi pa nalabas si Yamaha Lexi. Alam mo naman ako mga bossing, meron akong Honda RS125Fi and Suzuki Gixxer 155 pero wala akong automatic na motorcycle. And I've been experiencing the Suzuki Gixxer and medyo masakit sa kamay kapag nagka-clutch ka on a daily drive, especially sa mga mata-traffic na daan. However, if I'm considering an automatic motorcycle and if ako yung tatanungin alin dito yung mas gusto ko, I can really say, mas gusto ko talaga yung mas malaking displacement na mas mura. Which is, itong si Yamaha Lexi ang pinaka-perfect spot for someone like me na hindi naman kailangan or nangangailangan ng mga sobrang gandang mga features for one motorcycle. Kasi, nung na-experience ko si Honda RS125Fi, okay na sa akin yung ganong experience pero nakukulangan talaga ako sa displacement niya. Kasi, I'm weighing around 70 to 80 kilos and my height is around 5'10". So, medyo malaking bulas ako. Then, dito naman na fill yung gap nila Suzuki Bergman and Yamaha Lexi for my kind of experience. Pero if performance lang pag-uusapan and magkakalapit lang naman yung pricing nila, then dito ko na masasabi na si Yamaha Lexi yung lamang para sa akin. Pero if ever nagtitipid ako and hindi naman ako pumupunta sa mga medyo matatarik na daan, yung mga uphill, yung mga downhill, the Suzuki Bergman is really the best choice for me if wala si Yamaha Lexi dito sa Pilipinas. Pero kayo ba mga bossing, alin dito yung sa tingin nyo yung mas gusto nyo? Alin dito sa tingin nyo ang mas sulit sa pera nyo? Pakilagay nga dyan sa comment section and pag-usapan natin dyan together with the community. And if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng videos, you can follow me for more, like this video na rin, and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan, and always remember lang to ride safe and see you in my next video. Let's go!